So, hi guys, ako din si Micaela, and for today's video ay ako kuan na program para kuan akong given na problem. So, akong problem gay nga na-assign kay kaning calculate total weekly payroll. So, akong basahon ang description ani nga problem. So, a company pays its employees on a weekly basis. The employees are paid an hourly wage for the first 40 hours, and for any hours over 40, they are paid 1.5 times the hourly wage. So, write a VB.NET program that calculates the total payroll for the company. The program should first ask for the number of employees, then for each employee, it should ask for the hourly wage and the number of hours worked in the week. So the program should use a loop to calculate the total pay for each employee and then sum this to get the total payroll. So first step guys kay mag-create ta og new project. So gamiton nato Visual Basic console application. So ato ni pangalan og total weekly payroll. So, click then okay. So wait lang ta. So mao ni magkuhan ako sa akong code. So mao ni akong code. So una ana kay magbinta og total employees as integer. Then sunod ana kay magkuhan ta console.write enter the number of employees kay ang user kay mo enter siya pila ka buok employees ang iyang ikuan. Then after ana kay console.readline kay para mabasa sa tong program. So next kay kani dim total gross salary of net salary kay dim na to as double. So diri guys kani nga kuan diri kay diri na start ang atong looping. So for diri for I as integer equals 1 to total employees, magkuan siya, mag-console.write, enter name of, mag-ask ang program sa name sa atong mga employee kung pila ka buok ang gi-input ni user sa diri nga line dapit kay mag-ask man to siya og pila number sa employees ang iyang ikuan. So diri enter name for employee number ay employee number 1 makuha na diri sa atong output unya. Sunod kay console.readline kay para mabasa niya ang kuan ang gi-input. So sunod pangutana siya sa enter gross salary for employee name mangutana ang ma-display diri kay kanang ang pangan sa employee nga iyang gi-enter diri. Then after ana na diri na nag-start ang atong kuan calculation. So dim tax as double equals gross salary times 0.2. So kaniday akong kuan kay bali fix na ni ang 0.2 kay naman nga to sa problem nga sample nga kuan kay 20% ang tax. So dayon dim net salary as double. Then if gross salary is less than or equal to 40, so 40 guys kay mao ni ang katong hours nga they are paid hourly wage di ay sa katong hours. The net salary is equal to gross salary minus the tax. Then else dim overtime pay as double. So gross salary minus sa katong 40 nga hour then times 1.5 kay ang kaning 1.5 mao ni ang atong hourly wage katong time nga kuan each paid an hourly wage for the first 40 hours. Then, ang regular pay as double, so 40 times sa atong gross salary nga ma-input ni user.
So, dayon sunod, deem total pay as double. So, regular pay plus overtime pay. Dayon, net salary is equals to gross salary minus tax. Then, and if, so, consult that right line, ma-display nga to ang employee name. So, employee no, employee name, iyang gross salary, dayon ang iyang tax, dayon net salary. So, kani guys, diri total gross salary niya plus equals gross salary kani silang duha. So, kabantay mo ani kaning plus o equal. So, balik ko na siya kung mag-input ka kuan kanang number sa gross salary sa inyong kuan employee kay bali mag-add lang siya ba, mag-add ug add ana kung pila ka buok. So sabi duha ka buok employee, imong gi-enter ang number of employees duha. So ang first dayon ang ikaduha nga kuan first gross salary ni employee number 1 o gross salary ni employee number 2 kay ma-display ni siya diri sa total gross salary. Na kung tulo ka buok imong employee, enter the number of employees. Kung 3 ka diri, bali ma-add siya ba, then ma-display diri sa total gross salary o total net salary. Then after ana kay dili na to pwede kalimtan ang consolidated red line kay para mabasa ang program og kanang walay error. So try na to og run. So guys, mao ni ang atong output. So enter the number of employees nang to sa expected output kay 2. Then click enter. Dayon mag-ask siya sa name ni employee number 1. So na diri kay si John Doe. John Doe. Dayon enter gross salary for John Doe. Yung gross salary kay na to 5,000. Then mato ma-display ang employee name, ang gross salary na 5,000, ang iyang tax na 1,000, then iyang net salary nga 4,000. So after ana kay man naman taog kuan ni employee number 1, so enter the number of employees man kay 2 man no. So mo direct siya og ask sa name ni employee number 2. So mag-input ta Jane na. Then click enter. Then mangutan na siya sa gross salary ni Jane Smith. So mangutan ta 4,500 na sample. So, mato diri employee name, Jane Smith, yung gross salary nga 4,500, dayon yung tax nga 900, then net salary nga 3,600. So, mato guys no, kung giingon ganina ang kanang iyang total gross salary kay ang total gross salary ni employee number 1 o employee number 2 which is 5,000 plus 4,500 nahimo siyang 9,500. And then diri po sa total net salary nilang duha kay 4,000 plus 3,600 mato 7,600. So mao na ang kuan sa problem number 1. Thank you.